Hey, this is Rock Tito, and this is our pilot episode. Uh, Magbabahagi ako ng mga history, mga trivias, and mag-share din ako ng mga tungkol sa old school music. At medyo i-relate natin sa current events o sa mga nauusong music ngayon. Una nating topic tungkol dun sa suot ko. Tie-dye. May history yung tie-dye. Nung Barcelona Olympics, naalala natin sa Barcelona Olympics yung nabuong dream team ng Team USA. Siyempre, Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, and sila David Robinson, tsaka marami pang iba. Bali, yun kasi yung time na pwede nang sumali yung mga NBA players sa Olympics. Tsaka parang tugon na rin nila doon sa pagkatalo nila sa men's basketball nung nakarang Olympics sa Soviet Union. Kaya yun, tinodo na nila. Doon sa Team USSR, sa Team Soviet, ang apat doon na player na starter is taga Lithuania. Kinabibilangan to ni Arvydas Sabonis. Kilala niyo naman si Arvydas Sabonis. Siya yung tatay ni sino ba yun? Domantas. Yan, Domantas Sabonis. Sikat na NBA player ngayon. Tsaka si Sarunas Marciulionis. Si Sarunas, kumbaga, siya yung siya yung Manu Ginobili bago pa magkaroon ng Manu Ginobili. Siya yung nagpauson talaga ng Eurostep sa NBA. Check nyo na lang yan kung ano yung mga highlights niya. Ayan. Bali kakahiwalay lang kasi ng Lithuania sa Soviet Union noon. At first time nilang sumali sa Olympics bilang isang independent na bansa. Since kakahiwalay lang ng bansa nila dun sa Soviet Union, expected na yung government, wala pang pondo para dun sa Olympics, lalo na sa national basketball team. Ni pamasahe, pagsakay sa aeroplano, wala sila. Nung time na yun, si Sarunas Marciulionis, starter player siya ng Golden State Warriors, and nangangalap siya ng pondo, syempre para magkaroon sila ng pamasahe yung team ng Lithuania, and sinamaan naman siya ni assistant coach ng Golden State Warriors nun, si Donnie Nelson. Doon nakuha yung attention ng sports writer na si George Shirk ng San Francisco Chronicles. Gumawa to ng article tungkol sa struggle financially ng Team Lithuania. Nabasa naman ng PR manager ng bandang Grateful Dead na nagbigay daan upang mapalapit sila dun sa banda sakaling makahingi sila ng tulong pinansyal. Ang Grateful Dead nga pala, for your information, ang California band siya na nabuo noong 1965. Meron silang kakaibang style ng pagtugtog pinagsama-samang genre ng rock, ng folk, ng jazz, country, bluegrass, gospel, reggae, tsaka world music, parang na may psychedelic na tema. Yung acid rock, ganyan, ang pinauso nila. Ang tawag sa mga fans ng Grateful Dead, Deadheads. Kumbaga sa BTS, 'di ba, mayroon mga army, pati Kiss Army. Ayan, nakita ng banda na may kita dun sa banda ang pag-i-improvise sila ng kanta, lalo na kapag live. Mga parang jam band talaga siya. Kumbaga papahabaan yung tugtog. Tsaka yung setlist nila, hindi nila babaguhin nila yun. Setlist nila dito sa concert na to, sa kinabukasan, ibang setlist.
Tapos ibang klaseng pag-improvise ng kantang ginagawa nila. Doon sila nakilala. Doon marami ring sumusunod sa kanila. Doon sila nagkaroon ng parang cult following, kumbaga. Nakakapuri sila ng community doon sa sa mga concerts nila. Kaya talagang jump pack pagka nagko-concert sila. Talagang sila yung premier na jam band kung tawagin. Balik tayo sa kwento. Hindi nga to binigo ng Grateful Dead. Sinagot ng banda yung pamasahe nila palipad papuntang Barcelona, kasama yung kahon-kahon na naglalaman ng mga tie-dye shirts. Yun, na may kombinasyon ng kulay na red, green, tsaka yellow. Bali, yun yung kulay ng flag ng Lithuania. Tapos may image ng skeleton. Yung image kasi ng skeleton kasi reference yun sa pagkakakilanlan ng Grateful Dead eh. Kumbaga karamihan ng mga albums nila, ng mga concert posters nila, ayun yung design. Kumbaga sa Megadeth, si Vic Rattlehead, yung Iron Maiden, 'di ba? Meron silang mascot na Eddie. Sa marami. Sa Grateful Dead, may bears, may dancing bears. Pero mas sumikat sila sa image na skeleton. Kaya ayun din yung nalagay na design dun sa mga tie-dye shirts na binigay din sa Lithuania, Team Lithuania. Ayan. Tapos ayun, sa game nakaabot sila sa quarterfinals. Natalo nila yung Brazil. Kaso natalo naman sila sa Dream Team, Team USA sa semifinals. Kaya magkakaroon sila ng laban sa third place for bronze, which is ang mga kalaban nila is yung dati nilang team, yung Team USSR. Bali under the name United Team kasi may mga nahiwalay ng bansa dun sa Soviet Union, tapos lang yung mga natira, tapos nagsama-sama sila. Naging dikdikan naman yung laban. Sa huli, nanalo yung Lithuania kontra United Team sa score na 82-78. Bago awarding, binigyan na sila ng Adidas ng warmers nila na susuotin nila sa podium sa awarding. Pero may naisip na idea si Sarunas, imbes na yung Adidas yung isusuot nila, yung binigay sa kanila, ang sinuot nila, yung binigay sa kanilang tie-dye ng Grateful Dead. Yun yung sinuot nila doon sa podium na habang sinasabitan sila ng bronze medal. Yun. Parang bilang pagkilala na din dun sa bandang tumulong sa kanila para makapag-compete, maniwala, tsaka manalo. Yun lang.